Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Mga siga ng isla. Kumusta kayo mga minamahal naming tagapakinig dito sa Sitio Bangungot? Eto na naman ako ang inyong lingkod na si Jupiter Torres upang muli na namang maghatid sa inyo ng isang kwentong tiyak na magpapatayo sa inyong mga balahibo mula sa kwentong ipinadala ng ating letter sender for today na tawagin na lang daw natin sa pangalang Marcelo. Ano nga ba ang kababalagang dinanas niya sa isla kung saan siya ipinanganak at lumaki? Halina't ating tuklasin at pakinggan ang kanyang kwento. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa lahat ng mga taong nasa likod ng pagbuo ng napakagandang channel na ito sa YouTube. Tawagin niyo na lang sana ako bilang Marcelo. Hindi ko tunay na pangalan. 45 anyos na po ako at tubong Iloilo, pero ngayon ay permanente na hong naninirahan dito sa Taguig, kung saan din ho ako nagtatrabaho bilang isang warehouse staff sa isang manufacturing company. Binata pa ho ako nang mangyari ito, Sir Jupiter. Siguro mga 19 anyos pa lang yata ako. Mahigit 2 dekada na rin ho ang nakalilipas kung tutuusin. Kaya nga ho kahit papaano ay may lakas na ako ng loob na ibahagi ito sa iba at sana po ay paunlakan ninyo ako. Ang totoo po, sa Maynila talaga ako ipinanganak at pinalaki ng nanay ko, Sir Jupiter. Binuhay niya ako sa pamamagitan ng pamamasukan niya bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya noon sa Maynila. Kaya lang ho nagsimulang magkandaletse-letse ang buhay ko nung bigla na lang siyang nagkasakit, hanggang sa unti-unti hong humina ang buhay niya at tuluyan na siyang namaalam sa mundo. Sa madaling salita ho, namatay ang nanay ko, Sir Jupiter, at dun na ho ako kinuha ng nakatatanda niyang kapatid na itago na lang ho natin sa pangalang Uncle Toto, isang matandang binatang mangingisda sa Iloilo. Meron hong pagmamay-aring bangka si Uncle Toto na bagamat luma na dahil pamana pa yun ng tatay niya ay napakikinabangan pa naman at siyang pangunahin naming ikinabubuhay noong araw. Ginagamit ho namin ang bangkang yon kapag mangingisda kami o kaya'y kung minsan naman ay ipinarerenta ho ito sa iba. Noon kasi kapag may-ari ka ng bangka, mapera ka, kaya maayos naman ho ang naging buhay ko sa puder ng aking tiyuhin. Talaga hong malaki ang pakinabang namin sa bangkang iyon, kaya nga alagang-alaga ho iyon ni Uncle Toto. Kaya isang umaga, Sir Jupiter, nagulat na lang ho ako nang magising ako at nakita kong tinatangay ng 3 kalalakihan ang bangka ni Uncle, habang ang tiyuhin ko naman ay nagtatagis ang bagang na nakatanaw lang habang papalayo ang mga ito. Nung una ang naisip ko, baka kako nirerentahan lang nila yung bangka ni Uncle tulad ng ginagawa ng ibang mangingisda sa isla namin. Kaya lang ho ay napansin kong may kakaiba kay Uncle, Sir Jupiter.
May mga pasaho sa mukha niya na mukhang bago pa lang. Dumudugo rin ho ang gilid ng bibig niya habang nakahawak siya sa tiyan niya at mukhang hindi ho makatayo ng maayos. Siyempre, nagulat ako noon kaya tumakbo ako palapit kay Uncle at inalalayan ko siya para makaupo siya ng maayos sa isang gilid. Hindi ho inaalis ni Uncle ang titig niya doon sa mga lalaki habang bakas ang galit sa mukha niya, lalong-lalo na sa kanyang mga mata. Kaya alam kong may ginawa silang masama sa kanya kahit na hindi ko naman kilala yung grupo ng mga kalalakihang iyon, Sir Jupiter. Hindi naman ho kasi ako mahilig lumabas ng bahay noon para makihalubilo sa mga tao roon kaya wala rin talaga akong gaanong kakilala bukod sa kaunting mga kaedad ko noon. Huwag na, Marcelo. Hayaan mo na sila. Pigil-pigil ho ni Uncle noon ang braso ko nang akmang hahabulin ko yung mga lalaking ng mga sandaling yun ay nagsisimula na hong pandarin yung bangka. Hayaan mo na yung mga yan. Impyerno na ang bahalang magpahirap sa kanila. Malunod sana ang mga yan. Medyo kinilabutan ho ako sa sinabing yun ni Uncle, Sir Jupiter. Kasi nang sundan ko ulit ng tingin yung mga lalaking kumuha sa bangka namin, napansin ko yung langit. Ang laki ho kasi ng dag-im sa likuran nila, tapos kumikidlat-kidlat pa habang umiihip din ang malakas na hangin. May paparating nga palang bagyo, pero ang sabi naman daw ho sa balita sa radyo, mamayang hating gabi pa ang dating noon. Nakakatakot pero naiintindihan ko kung bakit nasabi ni Uncle yun. Pagkatapos ho noon, pumasok na si Uncle sa bahay habang ako naman nagpasya na lang hong magpunta noon sa nililigawan ko na si Annalyn para sana magpakalma. Kaya lang, Sir Jupiter, pagpunta ko sa kanila, lalo lang ho noong sumama ang loob ko dahil ang naabutan kong eksena ay yung paglalampungan nila nung karibal ko. Sinagot na pala ni Annalyn yung isa niyang manliligaw. Ibig sabihin, busted ako. Sobrang lungkot ko tuloy noon. Sa bagay kako umpisa pa lang naman malabo na talaga akong sagutin ni Annalyn. Lalo na't nung araw tampulan din ho kasi ako ng tukso sa isla. Hindi ho kasi ako marunong lumangoy. Sa totoo lang ay takot ako sa tubig dahil na-trauma yata ako nung malunod ako dati sa swimming pool sa bahay ng amo ni nanay nung bata pa ako. Kaya yun, dumiretso na lang ako noon sa may Pampang para dun magdrama. Hindi ko naman ho akalaing dahil pala dun, makakasaksi pa ako ng isang hindi kaaya-ayang trahedya. Nasa kalagitnaan ho ako ng pagmumuni-muni noon, Sir Jupiter, nang bigla akong makarinig ng sigaw. Medyo malayo ho yung pinanggagalingan ng boses kaya hindi ko agad yun nakita. Hanggang sa may nasipat akong mga kamay na kumakaway sa akin sa malayo. Medyo malakas din ho noon ang alon kaya nahihirapan akong tumanaw dun sa may dagat. May nalulunod! Biglang kumalabog ng malakas ang dibdib ko, Sir Jupiter. Napatras talaga ako mula sa Pampang, lalo na nang medyo mamukhaan ko na kung sino yung mga nalulunod dun sa malalim ng parte ng tubig. Hindi ako pwedeng magkamali. Lalo't kitang-kita ko pa yung tuluyang paglubog ng huling parte ng bangka na nakalutang pa sa tubig. Bangka yun ni Uncle. Nanghihingi sila sa akin ng tulong, Sir Jupiter.
Doon ko napagtantong yung mga nalulunod, yun din ang mga lalaking kaninang nanakit kay Uncle at kumuha sa kanyang bangka. Lalo akong nataranta, Sir Jupiter, hindi ko alam kung anong gagawin ko noon, lalo't ng mga sandaling yon ay nagkataong ako lang talaga ang tao sa Pampang. Medyo padilim na rin kasi. Dapit hapon na at kadalasang nasa loob na ng mga bahay ang tao sa isla kapag ganong oras, dahil yun din ang oras ng hapunan. Nagpalinga-linga ako sa paligid pero wala talaga akong mahingan ng saklolo. Tapos paraw akong nablangko, kaya hindi na ako nakaisip pa ng paraan. Talagang naistatwa na lang ako sa kinatatayuan ko habang kitang-kita ng dalawang mata ko na hinahampas ng alon yung mga lalaki. Isang malakas na kidlat ho ang nakapagpabalik sa akin bigla sa sarili ko. Doon lang ho ako parang natauhan. Tumakbo na ho ako noon habang nagsisigaw na may nalulunod sa dagat. Agad naman hong naglabasan ng mga tao hanggang sa tanungin ako ng isa kung sino ba raw yung nalulunod. Sumagot naman ako, sabi ko, yung mga kumuha sa bangka ni Uncle, sila yung nalulunod. Kitang-kita ko ho na nagbago ang reaksyon nung kausap ko, Sir Jupiter. Bigla siyang napangiwi. Sina Julius yun? Pagkasabi niya nun, biglang nagkatinginan yung mga kanina'y nakikiusyoso. Yung iba, napatawa pa sabay sabing, "Ayan, nakarma ng mga walang hiya. Wala nang magsisiga-sigaan ngayon sa islang to." Ako naman ho takang-taka. Wala ho talaga akong ideya kung bakit biglang nawala ang pag-aalala sa mga mukha nila. Hanggang sa dumating ho si Uncle, may mga kasama na siyang ibang kalalakihan sa isla namin at may dala na silang bangka. Pupuntahan daw ho nila yung grupo ni Julius at susubukan nila kung kaya pa silang iligtas. Dahil nga ho sa sobrang lakas ng alon, Sir Jupiter, hindi gaanong nakalayo sina Uncle. Wala rin ho silang makita sa tubig, kaya ilang minuto pa lang, bumalik na sila sa Pampang. Sabi nila hindi raw ho talaga kaya kung ngayon sila maghahanap. Bukod pa ron, sabi rin nila imposible na raw mabuhay ang grupo ni na Julius sa lagay ng panahon ngayon. Ayan na rin daw ang bagyo. Wala na kaming magagawa kundi ang ipagpalipas na lang muna ang paghahanap sa kanila. Masyado raw kasing delikado. Nang gabing yun, Sir Jupiter, hinagupit ng bagyo ang isla namin. Hindi naman ho yun naging ganun kalakas dahil hindi naman talaga kami ang puntirya na bagyo. Pero sapat na ho yun para galitin nito ang dagat. Dinig na dinig ho ang malalakas na hampas ng alon kahit na ilang kilometro din ho ang layo ng mga bahay namin dun sa Pampang. Tapos kinabukasan, nagising na lang ako sa ingay ng mga taong nag-uusap-usap sa labas. Bigla kong naalala kaagad yung grupo ni na Julius kaya hindi na ako nakapaghilamos pa o nakapagmumugman lang dahil dumiretso na ako dun sa labas. Nakita na raw sina Julius, Sir Jupiter, pati na rin ang mga kasama niyang itago na lang ho natin sa pangalang Jason, Alvin at Henry. Inanod daw ho sila ng mga alon papunta sa Pampang.
Marami ho sa aming mga nakaabang doon sa pampang ang bigla na lang nagtakbuhan palayo nang makita namin ang hitsura ng grupo ng mga tinatawag nilang Siga, Sir Jupiter. Halos talagang masukaho ako noon dahil nakita ko yung isa sa kanila na lumuwa na ang mata. Yung isa naman halos mabiyak na ang bungo sa sobrang laki ng sugat sa gitna ng ulo niya. Yun iba sa katawan naman ang tama. Malala rin, halos hindi ko na nga matingnan eh. Sabi ho ng mga taga ron sa amin, posible raw humampas sa malalaking batong malapit sa isla ang mga bangkay dahil sa tindi ng alon kagabi. Kinumpirma rin naman yun ng mga rumesponding opisyalis kalaunan. Dahil nga doon hindi na sila ibinurulpat, agad-agad din silang inilibing. Akala ko naman tapos na roon ang nakakatakot na karanasan ko sa isla, Sir Jupiter. Kaya lang hindi ko akalaing doon pa lang pala magsisimula ang mas nakapanghingilabot na pangyayaring magbibigay pala sa akin ng matinding trauma. Hating gabi. Nasa kasarapan ako ng tulog noon nang magising ako dahil sa malalakas na kaluskos na naririnig ko sa kusina. Nakatabi lang ng tinutuluyan naming bahay ni Uncle. Para may nagdadabog doon. Karamihan pa naman sa mga gamit namin sa kusina gawa sa stainless, kaya talagang ang ingay ng bawat pagbagsak noon. Lumabas ako ng kwarto, Sir Jupiter. Paglabas ko pa lang bigla nang may tumalsik na maliit na palanggana sa mukha ko. Buti na lang nakaiwas ako agad. Nagtaka ako kung sino yung bumato sa akin. Medyo madilim pa naman ang paligid dahil wala na sindi yung mga garapa. Paglingon ko doon sa may lababo, may naaaninag akong nakatayong lalaki doon. Nakatalikod siya sa akin. Akala ko si Uncle. Kaya lang nagtaka ako kasi parang iba yata ang tindig niya ngayon. Kako, bakit parang tumangkad yata? Kaya tinawag ko siya. Uncle? Kako noon. Upungas-pungas pa sa mata para maaninag ko siya ng mas maayos. Kaya lang nung bigla itong humarap sa akin, halos mabuwal ako sa kinatatayuan ko. Sino ba namang hindi? Inakita ko noon ay isang lalaking luwa ang isang mata, Sir Jupiter. Kamukhang-kamukha ng isa sa mga bangkay na nakita sa pampang kaninang umaga. Talagang nagtayuan bigla ang lahat na yata ng buhok ko sa katawan. Biglang nanginig ang kalamnan ko. Tapos hindi pa man ako nakakahuma sa kaharap ko, bigla naman akong may narinig sa likuran ko. Malapit sa mismong tenga ko. Para may humihingal doon sa Jupiter. At lalo pa akong kinilabutan nang may maramdaman akong basa sa mga paa ko. Napayuko ako bigla. Nakita kong may umaagos na tubig sa sahig. Titig na titig pa man din ako sa bandang paanan ko nang bigla na lang may sumulpot na ulo ng lalaki sa pagitan ng mga paa ko. May baak ang ulo. Doon na talaga ako napahiyaw, Sir Jupiter. Talaga nagsisigaw ako sa loob ng bahay habang nakapikit. Dahilan para biglang magising si Uncle at magtatakbo palapit sa akin. Hindi ko pa nga po siya nakilala nung una eh. Akala ko isa pa siya doon sa mga multo. Marcelo! Ano bang sinisigaw-sigaw mo?
Bigla ho akong sinapok ni Uncle. Doon lang ho ako natauhan. Muli ko hong iminulat ang mata ko sa pag-aakalang sa wakas ay nawala na yung mga nagpakitang multo sa akin kanina dahil may kasama na ho ako ngayon. Pero laking gulat ko ho, Sir Jupiter, nang makita kong nasa tabi na ho ngayon ni Uncle Toto yung multong luwa ang isang mata. Nagtatagis ang bagang, nanginginig ang ulo sa galit. Para bang gustong-gusto ho kaming saktan ng multo sa hindi ko naman alam na dahilan. Ang ginawa ho ni Uncle Toto noon, binuksan niya lahat ng garapa sa bahay. Dahil doon, bahagyang nagliwanag na ho ang paligid. Pero hindi ho nakatulong yun dahil buong gabi ko pa rin hong nakita ang multo ni na Julius at ng iba pa niyang kabarkada. Umaaligid sila sa amin. Tinititigan kami na parang napakalaki ho ng kasalanan namin sa kanila. Umabot ho sa 3 magkakasunod na araw ang ganong senaryo sa bahay, Sir Jupiter. Hindi na ho ako halos nakakatulog noon. Lagi na ho akong wala sa sarili hanggang sa hindi na ho ako makatiis at isang beses ay nagpunta ako sa Pampang para humingi ng tawad sa mga namatay na siga ng isla. Lumuhod ho ako sa harap ng dagat habang nagmamakaawang tantanan na nila ako, Sir Jupiter. Pero muli ay hindi pa rin nila yun ginawa. Naramdaman ko ang malamig na kamay ng isa sa kanila na humipo sa leeg ko at pilit akong sinasakal pero hindi niya magawa. Galit na galit pa rin sila sa akin. Ayaw nila akong tantanan at doon na huyata naubos ang pasensya ni Uncle nang gabing yun ay kinausap niya ako. Kaya raw ayaw akong tantanan ng mga yon ay dahil iniisip kong may kasalanan ako sa kanila, kahit na wala naman. Sabi pa ni Uncle ay hindi naman daw ako ang may kasalanan sa mga ito, kundi ang kanilang mga sarili mismo. Sir Jupiter, doon na ho inamin sa akin ni Uncle ang tunay na dahilan kung bakit tumaob ng gabing yon ang bangkang sinasakyan ni na Julius. Bago pa man nila kunin sa akin ang bangka ay alam na ni Uncle na may sira ang motor noon. Kaya nga hindi niya raw yun pinarentahan kina Eduardo bukod sa may paparating ding bagyo ng gabing yun. Pero ayaw daw maniwala sa kanya ni na Julius. Ang sabi nila pinagdadamutan daw sila ni Uncle kaya ginulpi nila siya. Bakas po ang hinanakit sa mukha ni Uncle pagkatapos niyang ipagtapat sa akin yon. Nakakuyong pangahaw ang kamao niya habang inaalala niya yung nangyari. Pagkatapos nila akong saktan, naisip kong mas mabuti nga sigurong ipahiram ko na lang sa kanila ang bangka. Nang mabawas-bawasan na ang mga halangang bituka rito, hindi ko naman nakalain na ganun pala ang sasapitin nila dahil na rin sa bagyo. Dahil doon kahit na alam ni Uncle na malaki ang posibilidad na mapahamak sila ay hinayaan na lang niyang gamitin nila yun. Nagpunta pa nga raw si Uncle noon sa mga kamag-anak ni na Julius para ipaalam ang nangyari. Pero maging ang mga ito ay wala na raw pakialam sa apat. Yun pala, Sir Jupiter, pati sarili nilang mga kamag-anak. Ninakawan na rin ni na Julius sa isla namin, kaya ganun na lang sila kapursigidong makatakas. Matagal na ho pala talaga silang sakit sa ulo ng mga taga-isla, kaya halos wala ng amor ang mga ito sa kanila. Wala nang gustong tumulong sa kanila dahil lahat ho ng tao sa amin naperwisyo na ng apat na yon.
Ipinaintindi sa akin ni Uncle na hindi ko dapat sisihin ang sarili ko dahil wala naman akong kasalanan sa nangyari. Maaaring naging saksi ako at hindi ko sila natulungan dahil sa kakulangan ko sa kakayahan. Pero sila pa rin ang may kasalanan kung bakit nangyari yun sa kanila. Sila ang gumawa nun sa kanilang mga sarili at hindi nila yun matanggap kaya naghahanap sila ng sisisihin. Nalaman ko rin, Sir Jupiter, na hindi lang pala sila sa akin lang nagpakita, kundi pati kay Uncle at halos lahat huyata ng mga taga roon sa isla namin. Nagmumulto pala talaga sila dahil sa sobrang brutal at biglaan ng nangyari sa kanila. Sa totoo lang ho, tumagal yata ng halos ilang taon ang pagmumulto at panggagambala ng grupo ni na Julius sa amin hanggang sa nakasanayan na lang naming nandyan sila sa paligid. Akalain niyo yun, kahit mga patay na sila'y nakagawa pa rin nilang mamerwisyo. Siguro dahil na rin ho yun sa wala man lang nag-aalay ng kahit isang sambit man lang ng dasal para sa apat. Kahit ang sarili nilang mga kamag-anak. Hanggang sa umalis na ho ako sa isla ay usap-usapan pa rin ho ang pagpapakita nila na naging regular na hong paksa sa mga kwentong katatakutan sa lugar namin. Hindi ko na nga lang ho talaga alam kung hanggang ngayon ay ganun pa rin. Hindi na ho kasi ako nakabalik pa sa islang yon matapos pumanaw ni Uncle Toto bago pa man ako makapag-asawa noong taong 2002. 5 taon matapos ang insidenteng yon sa aming isla. Sana ho kahit simple lang ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, mga kasityo bangungot. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang po. Relo. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw kong Denden. Taga-Baliwag po. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking karanasan nang bilhin ko ang relo sa isang taong nagtitinda sa gilid ng kalsada. Nagustuhan ko ang relong yon dahil pwede siyang gamitin sa araw-araw at sa kahit anong damit ay pwedeng iterno. Nakita ko ito nung minsang sinamahan ko ang aking pinsan na magsangla ng cellphone. Sa gilid kasi ng pawn shop ay may lalaking nagbebenta ng mga lumang gamit, kagaya ng bag, sinturon, salamin sa mata, at relo. Mahigit 1 linggo ko nang ginagamit ang relo nang matuklasan kong may kakaiba dito. Tuwing 3:00 kasi, ay humihinto sa paggalaw ang kamay nito. Akala ko ay nawala ng battery pero talaga palang humihinto ito. Masarap ang tulog ko pero nabigla ako ng gising dahil biglang tumunog ang suot kong relo. Umiilaw din kasi ito kaya nang tumunog ay agad kong tiningnan. Nagtataka kasi ako dahil bigla na lang tumunog kahit hindi ko nilagyan ng alarm.
Nang tingnan ko, 3:00 na pala ng madaling araw. Bukod sa tumutunog ito, humihinto rin ang mga kamay sa pag-ikot. Naalarma ako kaya ang ginawa ko, pinagpipindot ko para lang tumigil ang tunog dahil ang ingay talaga nito. Tumayo ako sa higaan dahil narinig kong nag-iingay ang mga aso namin ng ganoong oras. May bintana sa kwarto ko at lagi itong nakabukas kapag gabi. Gusto ko kasing pumapasok ang hangin dahil mas presko yun kaysa sa hangin ng ventilador na minsan ay mainit-init ang buga. May screen naman ang bintana, kaya hindi papasok ang mga lamok. Lumapit ako sa bintana para silipin yung mga aso namin. 10 oras kasi ng gabi ay panay ang tahol ng mga ito. Nang tingnan ko sila, tinatahulan nila ang iisang direksyon. Sinundan ko ng tingin ang lugar kung saan sila nakaharap. Nakita ko ang isang babaeng nasa kabilang parte ng kalsada. Dahil tabing kalsada lang ang bahay namin at ang kwarto ko ang mismong nasa tapat ng kalsada, kaya kitang-kita ko ang babae. Nakatayo lang siya sa may poste ng ilaw. Pero nakayuko siya at natatakpan ng mahabang buhok ang kanyang muka. Nakapantulog siya na bestida. Nagtataka ako kung bakit nandun siya. Tiningnan ko lang siya at hinintay kung ano ang gagawin. Halos huminto ang paghinga ko nang makitang sumampa pa sa bangko na noon ko lang napansing may bangko pala sa tabi niya. Tapos hinatak niya ang lubid na nakatali sa poste. Nanlalaki ang mga mata ko nang makitang ipinapasok niya ang ulo sa bilog na buhol ng lubid. Napaupo ako dahil sa takot. Ayokong makita ang ginagawa niya. Nanginginig ang katawan ko na lalo pa akong natatakot dahil sa tahulan ng mga aso namin. Maya-maya, huminto na ang mga aso nang marinig kong sinasaway sila ng tatay ko na nagising na rin sa kanilang ingay. Nag-aalisan na ang mga aso, parang nagbalikan na sa kanilang pwesto base sa naririnig kong impit na tahol nila habang nag-aalisan. Narinig ko pa ang tatay ko na pinagagalitan ang mga aso namin. Dali-dali akong pumunta sa kwarto ng magulang ko at tinanong ko si tatay kung nakita niya rin ba ang babae sa labas. Pero nang tumingin ako sa labas ng bintana nila, wala na yung babae. Wala na rin yung bangko, pati ang lubid ay wala na rin. Nakikita rin kasi ang kalsada sa bintana ng kwarto nila. Pero iba lang ang direksyon. Napakamot na lang ako ng ulo at napaisip na, paano nangyari yun? Kitang-kita ko ang babaeng yun. Paanong nawala na lang siya doon? Tinanong ako ng tatay ko kung ano raw ang sinasabi ko. Kaya ang sabi ko, yung babaeng tinatahulan ng mga aso namin ay parang nagpakamatay sa labas. Kinutungan pa ako ng tatay ko para magising daw ako. Parang tulog pa raw ako dahil
wala naman daw tao sa kalsada. Masyado pang maaga. Nang nasa trabaho ako, tumunog na naman ang suot kong relo. Pinatay ko naman ito dahil nakakaistorbo ang ingay. Nasa kantin ako noon dahil break time. Patapos na ang break time namin at nag-aalisan na ang mga empleyado sa kantin para bumalik sa loob ng pabrika. Bago ako tumayo, nakita ko ang isang babaeng nakaupo pa rin sa katapat kong mesa. Para siyang wala sa sarili. Nakayuko at natatakpan ng mahabang buhok ang mukha. Halos mamutla ako at mabuwal nang makilala ko siya. Siya yung nakita kong nagpapakamatay nung gabing nag-iingay ang mga aso namin. Napahawak ako sa katrabaho ko. Tinanong niya ako kung ano raw ang nangyari sa akin. Bakit daw ko namumutla at nanginginig? Iniiwas ko ang tingin sa babae pero itinuro ko ito sa kanila. Nagtataka uli silang nagtanong kung ano raw ba ang tinuturo ko. Nang tingnan ko ang lamesa, wala na doon ang babae. Hinagilap ko pa ng tingin pero wala naman sa compound ng pabrika. Niloko pa nila ako na nagpapagutom. Kaya daw lutang. Iniisip ko yun hanggang sa mag-uwian kami. Hindi ko matanggap na nakakakita ako ng multo. Bakit? Wala akong third eye. Nang pauwi na ako, habang nasa jeep, iniisip ko kung multo ba talaga yun dahil ikalawang beses ko nang nakita. Pareho ang itsura at damit. Pero bakit ako sinusundan? Mula noon halos ayaw ko nang tingnan ang mga taong nakakasalubong ko sa daan. Dahil iniisip kong baka makita ko na naman siyang nakahalo sa dami ng tao. Lagi akong nakayuko kapag naglalakad at paminsan-minsan lang akong sumusulyap sa unahan ng kalsada o di kaya'y sa paligid para malaman ko kung nasaan na ako. Naglalakad ako papunta sa sakayan ng tricycle nang mapansin kong may sumasabay na paa sa paglakad ko. Sa dami ng taong naglalakad sa paligid, hindi ko alam kung bakit ang ingay ng kanyang paglakad. Dinig na dinig ko ang tunog ng suot niyang pambahay na tsinelas na parang kinakaskas sa simento habang naglalakad. Sumasabay talaga siya sa paghakbang ko. Dahil kapag binagalan ko, nagbabagal din siya. Kapag binilisan ko, binibilisan din niya. Nakaramdam na naman ako ng kaba. Kaya pinilit kong hindi siya tingnan. Natatakot ako. Hindi muna ako sumakay sa tricycle nang makarating ako sa sakayan. Tumayo muna ako sa waiting shed dahil pinapauna kong sumakay ng tricycle yung babaeng sumabay sa akin. Pero nagulat ako dahil tumabi din siya sa akin sa waiting shed. Naramdaman ko pa ang braso niyang dumikit sa braso ko. Ang lamig niya. Nagtaasa ng balahibo ko naman hindi ng aking ulo na pakiramdam ko ay umaalsa ang buhok ko. Dahan-dahan ko siyang tiningnan
Nang bigla akong tinawag ng tricycle driver at tinanong kung sasakay na daw ba ako o maghihintay ng kasabay. Sa pagkataranta ko, sumakay akong bigla sa loob ng tricycle nang makita kong may sumakay na lalaki. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa tingin ko ay naiwan na ang babae. Pagdating sa bahay, dire-diretso ako sa kwarto. Narinig kong tinatawag ako ng nanay ko pero hindi ko pinansin. Nagpalit ako ng damit at hinubad muna ang relo dahil maghihilamos ako ng mukha. Pagkatapos ay saka ako lumabas ng silid. Pumunta ako sa kusina dahil nandoon ang nanay ko na naggagayak ng hapunan. Gusto kong magtanong sa kanya, pero alam kong wala naman siyang alam sa nararanasan ko. Kaya yung pinsan kong sinamahang magsanla ng cellphone ang chinat ko. Sinabi ko sa kanya ang nararanasan ko at nagtanong kung ano ba ang dapat kong gawin. Pero sinabi niyang baka isang beses ko lang naman daw naranasan ang pagpapakita ng multo tapos naging nega na ako. Baka raw lagi kong iniisip, kaya sinusundan ako. Sinubukan ko ang payo niya na huwag nang isipin para mawala na ng tuluyan. 3:00 ulit ng madaling araw nang tumunog ang relo ko. Tiningnan ko ulit ito. Huminto na naman ang kamay. Napabalikwas ako ng bangon dahil nakasuot sa braso ko ang relo. Tandang-tanda ko na hinubad ko ito at hindi na isinuot. Sobrang nagtataka ako kung paano itong nalagay sa kamay ko. Pinindot ko na lang ang relo para huminto ito sa pagtunog. Akala ko ay okay na. Pero nang humiga ulit ako, narinig ko ang cabinet na lumalangit-ngit ang pinto. Nang tingnan ko, nakabukas pala yun. Isa na naman sa pinagtataka ko kung bakit nakabukas yun. Iisip ako ng isip kung naiwan ko bang nakabukas. Dahil maliwanag sa kwarto gawa ng ilaw sa poste ng kalsada, sinipat ko ang cabinet. Nakita kong may damit na parang tinatangay ng hangin. Ceiling fan ang bendelador sa kwarto ko, kaya kapag natatamaan ng hangin ang cabinet, bahagyang gumagalaw ang pansara nito, kaya umiingay. Ganoon din ang damit na nakahanger sa loob. Tinatamaan din ng hangin, kaya palagay kong ito ang dahilan. Umusad lang ako ng bahagya sa kama para itulak ang pansara nito. Dahil katabi lang ng kama ang cabinet. Paghawak ko sa pansara ng cabinet, may humawak din sa kamay ko. Napasigaw na ako at doon ko napansin na hindi damit ang nakita kong bahagyang nakalabas sa cabinet. Talagang may nakatayo doon, nakatago sa pansara ng cabinet. Mabilis na akong tumakbo palabas ng silid. Pumasok ako sa kwarto ng magulang ko at sumuksok sa gitna nila. Gulat na gulat sa akin ang nanay ko. Pagalit niya akong tinanong kung ano raw ba ang nangyayari sa akin. Sinabi ko na may tao sa kwarto ko. Dahil sa pagkabigla ng tatay ko, pinuntahan niya ang kwarto ko, dala ang pangsungkit ng damit. Maya-maya ay bumalik siya at sinabing wala naman daw. Sabi ko,
Nasa may cabinet kako, nakatayo doon. Sabi niya isinara na niya ang cabinet, pero wala talagang tao. Doon na ako natulog sa kwarto nila hanggang mag-umaga. Nang sumunod na gabi, sinabihan nilang kapatid kong bunso na si Liam na doon matulog sa kwarto ko. Doon kasi siya natutulog sa sofa sa sala dahil nanonood pa siya hanggang makatulog. May insomnia siya at pampatulog niya ang panonood ng TV. Dahil ayaw ng kapatid kong sa kwarto matulog, doon na rin ako natulog sa sala. Hinubad ko ang relo ko dahil pakiramdam ko ay may kinalaman yun sa nararanasan ko. Iniwan ko po ito sa kwarto. Nakampante rin ako dahil gising pa ang kapatid ko bago ako matulog. Nasanay na ako na tuwing nagigising sa gabi ay naghahanap ako ng matitingnan ng oras. Pinailaw ko na lang ang cellphone ko para doon tumingin. 2:30 pa lang ng madaling araw ng sandaling iyon. Tumayo ako para magbanyo. Sanay rin ako na kapag nagbabanyo ay bahagyang nakabukas ang pinto. Ayaw ko talaga na isinasarado at nilalak ito maliban na lang kung naliligo. Katapat ng lamesa sa kusina ang banyo namin. Hindi rin namin pinapatay ang ilaw sa kusina para maliwanag kapag may magbabanyo o kukuha ng tubig sa gabi. Napatingin ako sa ilaw dahil tumutunog ito na parang mapupundi. Inis na inis ako dahil kako, ngayon pa nangyari kung kailan hindi ko bitbit ang cellphone. Ayaw ko pa naman na naglalakad ng madilim. Pabalik na ako sa higaan nang makita kong nakabukas ng kalahati ang pintuan ng kwarto ko. Napahinto ako sa paglakad at tiningnan yun. Maya-maya unti-unting bumubukas ang pintuan. Hanggang sa makita kong may babae sa kwarto. Nakatayo siyang paharap sa kama. Nakatalikod siya sa pintuan kaya nakikita ko ay ang mahaba niyang buhok na halos umabot na sa baywang. Nakasuot siya ng pantulog. Maya-maya ay sumampa siya sa kama pagkatapos ay dahan-dahang humaharap sa pintuan. Nanginginig na ang mga tuhod ko dahil sa takot. Tinatawag ko ang kapatid ko pero mahimbing na ang tulog niya. Hindi ako marinig. Hindi ako makagalaw. Tanging nagagawa ko lang ay tingnan ang babae. Sumisikip na ang dibdib ko dahil pakiramdam ko ay nauubusan na ako ng hangin. Nagulat ako nang makita ko ang kamay niya na suot ang relong nabili ko sa bangketa. Napaatras ako nang gumalaw ang kabilang kamay niya. Nakita kong may hawak siyang lubid. Sigaw ako ng sigaw hanggang sa matabi ko ang sofa na hinihigaan ng kapatid ko. Nagising siya at napasigaw din nang makita akong nakatayo at nakatulala. Tinanong niya ako kung ano raw ang ginagawa ko at bakit ako nakatayo. Itinuro ko
ang kwarto. Napabalikwas ng bangon ang kapatid ko matapos niyang makita ang babaeng magbibigti sa kwarto. Nagmamadali siyang sumuksok sa likuran ko at mahigpit na yumakap sa akin habang tinatanong ako kung sino yun at kung paanong nakapasok sa kwarto. Inuutusan pa niya akong pigilan daw ang babae pero sabi ko, hindi yun tao. Lalo siyang nagsisigaw. Hindi ko na tiningnan ang mga sumunod na nangyari. Pumikit ako hanggang sa marinig ko ang tunog ng relo. Alam kong eksaktong 3:00 noon dahil tumunog na. Inutusan ko ang kapatid ko na tingnan ang oras sa cellphone niya. Analog clock kasi ang wallpaper ng cellphone niya. Ayaw pa niyang sumunod, pero napilitan ng sigawan ko. Nagulat ako nang sabihin niya na parang sira daw ang cellphone. Baka raw naghang dahil hindi gumagalaw ang kamay ng relo. Napaupo na ako dahil nawalan bigla ng lakas ang tuhod ko. Doon ko nalaman na hindi lang pala ang relong binili ko ang humihinto ang oras tuwing 3:00. Napasigaw ulit ang kapatid ko nang sabihin na nakabitin na raw ang babae sa kwarto. Nakalutang daw ang paa nito sa kama. Nagtakbuhan kami ng kapatid ko sa silid ng magulang namin nang biglang magsara ng malakas ang pinto ng kwarto ko. Galit na galit sa amin sina nanay at tatay. Dalawa pa raw kaming nang iistorbo ng tulog. Araw ng linggo noon nang pumunta kami sa kaibigan ng nanay ko para ipakonsulta sa kaibigan niyang psychic ang relo. Nagpa-schedule kami dahil doon namin pupuntahan sa mismong pwesto niya kung saan isinasagawa nito ang ritual. Nang makita kami ng psychic, bungad agad niya sa amin. Ang lungkot naman daw ng kasama namin. Sawing-sawi. Hindi namin maintindihan ang sinabi niya. Pinapasok niya kami at sa loob daw niya sasabihin ang kanyang nakikita. Tinanong niya kami kung paano raw namin nakasama ang multo. Sinenyasan ako ng nanay ko na ipakita ang relo. Unang tingin pa lang niya sa relo ay alam na niyang hindi pa natatahimik ang may-ari nito. Tinanong niya ako kung ako raw ba ang gumagamit ng relo. Tumango ako. Sabi niya mula raw nang isuot ko yun, lagi ko raw itong kasama dahil nakakonekta pa ito sa relo niya. Sobrang lungkot daw ng enerhiya ng multo. Naghahalo ang pagkasawi at pagsisisi. Paulit-ulit daw na binabalikan nito ang oras kung kailan siya nagpakamatay dahil yun ang pinakapinagsisisihan nitong pagpapasya sa buhay. Pero sa tuwing dumarating ang oras ng pagpapakamatay niya, sinusubukan daw nitong pahintuin ang oras. Baka raw nagbabaka sakaling may mabago. Pero nauuwi pa rin sa kung ano ang kinahihinatnan nito. Nagsagawa ng orasyon ang psychic at dinasalan din kami. Binigyan ako ng pulseras na puputol daw sa ugnayan ko sa multo. Pinaiwan din niya ang relo dahil gagawaan pa raw niya ng ritual para maputol na ang koneksyon ng may-ari nito sa bagay na yun.
Sinabihan ako ng psychic na balikan na lang ang relo kapag natapos na niyang linisin ito. Pero ang sabi ko, sa kanya na lang yun. Ayaw ko nang maalala ang relong iyon. Baka tuwing makikita ko ay maisip ko pa rin na magpapakita ang multo tuwing 3:00 para magpakamatay ulit. Sinabihan kami na magpapagpag bago umuwi ng bahay. Saktuhan na napadaan kami sa night market. Niloko pa ako ng kapatid ko na baka raw gusto ko ulit bumili ng relo. Gusto ko naman pero wag na muna. Saka na lang siguro kung naka-move on na ako. Nagka-trauma talaga ako sa pagbili ng mga second-hand na gamit. Ilang araw na ang lumipas, wala nang gumagambala sa akin. Tumatahol pa rin naman ang aso namin, pero normal na ang dahilan. Pinabless namin sa pare ang kwarto ko pati na rin ang buong bahay para hindi na muling maramdaman ang kung anumang nangyari. Para wala na rin pumasok na kung ano pa. Pero mula noon, Sir Jupiter, pakiramdam ko ay nagbubukas na ang third eye ko. Nakakaramdam na ako ng parang may tao lagi sa paligid. Minsan, nakikita ko sila. Pero saglit lang. Mga segundo lang tapos nawawala rin. Ilang buwan din akong hindi natulog sa kwarto ko. Ginamit ko lang yon nang sa bahay na tumira ang pinsan ko dahil mas malapit ang trabaho niya sa amin. Habang tumatagal, bumalik na uli sa dati ang lahat. Naalala ko pa rin ang naganap sa kwarto, pero hindi na ako natatakot. Parang isang kwentong nagdaan na lang sa buhay ko. Mainam na rin talaga na hindi ko tinignan kung paanong nagbigti yung babae sa kwarto ko. Yung kapatid ko kasi, tiningnan niya, kaya mula noon, hindi na siya pumasok sa loob ng kwarto dahil kinikilabutan pa rin daw siya. Bumibili din ba kayo ng mga second-hand na gamit? Wala ba kayong nararamdaman? Hindi naman sa pinag-overthink ko kayo pero di nga. May karanasan din ba kayo na kahit kakaibang enerhiyang mayroon ang bagay na nabili nyo? Nakakatakot kasing isipin pero nang maranasan ko ito, nalaman kong totoo palang nangyayari ito. Mahiwaga talaga ang mundo. Hindi mo alam kung kailan ka susurpresahin ng kahiwagaan nito. Sir Jupiter, marami pong salamat sa pagtanggap ng kwento ko. Naway, mag-ingat po tayo sa pagbili ng kung ano-anong second-hand na bagay. God bless po sa kwentong takip silim. Mabuhay po kayo. Siyempre, hindi matatapos ang isang episode kung wala ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Mayumi Makisig, Mr. Coles, Jester, Eugene Caragibanez, Gab J. Pons, Lizlie Martinez, Grace D., Jared Binet, at Roldan David. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kina Alexandra at Ro Helio. Sabi ni Alexandra, Happy Holidays po sa lahat.
Lagi po akong nakikinig sa inyo, mapabahay man o mapabiyahe. Maraming salamat at more power sa inyong channel, Sitio Bangungot. Sabi naman ni Rogelio, yes po, di kami magsasawa sa pakikinig sa inyong mga kwento. Ang gaganda kasi ng mga narration pati na din yung mismong kwento. Yung boses ng narrator ang gaganda, lalo na si Sir Jupiter. Thank you po. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.